Dumito ho tayo kay dating Pangulong Duterte. Mas mabigat ho ito, mga kababayan. Mas mabigat po to. Di po ba yung mga DDS, ang sinasabi nila, naku dapat maawa na kay Pangulong Duterte o dating Pangulong Duterte. Naku dapat si Duterte palayain na. Diba ganun? Kasi matanda na. Dapat kinaawaan or dapat iniisip na lang yung edad niya. Ganon, di ba? Yun yung sinasabi po ng mga DDS, mga kababayan. Oh. Nung panahon pala nila, mga boss chief amo, sir, no? Merong kaparehas ng sitwasyon. Actually, mababaw lang to. Kung ikukumpara doon sa mga kaso ng dating Pangulo. Merong kaparehas na sitwasyon, mga kababayan, na si Lolo, jeepney driver, no? 72 taong gulang, nanatili po sa loob ng kulungan sa kaso pong estapa. Mga kababayan, ano sabi doon sa balita? Regardless of age. Diba? Lalo na ho, mga boss chief amo, sir, yung kay dating Pangulong Duterte. Ano po yung mga kinakaharap niya, mga kababayan? Ay, ibang klase yung kinakaharap ni dating Pangulong Duterte. Ano po? EJK. Crimes against humanity. At meron pang mga di umano na 20,000 to 30,000 mga kababayan na mga nangamatay po noong panahon nung kanyang panunungkulan. Eto ho, estapa. Medyo magaan-gaan po, mga bossing. No? Pero nung panahon nila, ang kulong ay kulong. Ang may nagawang kasalanan, may nagawang kasalanan. Di po ba? Bakit ngayon isinisigaw nyo kay dating Pangulong Duterte? Kailangan palayain na yan. Kailangan palabasin na yan. No? Kasi matanda na yan. Maawa naman kayo. Sa atin naman, no, mga kababayan, kung iisipin ho natin yung mga biktima, yung mga pamilya na tumangis, umiiyak, panigurado po ako ha, mga bossing, yung mga pamilya na nabiktima nung EJK nila, hanggang ngayon po, masakit po ang mga damdamin, masakit po ang puso, masakit po. Masakit pa din po sa kanila, mga kababayan, ang mawalan ng asawa, mawalan ng anak, mawalan ng mahal sa buhay. Diba? Tapos sasabihin ni idol ko si Boss Mark Ramos, salamat to, taniman ka lang ng ebidensya, paktay kang bata ka. Tapos maririnig mo sa dating Pangulong Duterte, binubuyo po namin silang manlaban. Doon po mismo niya sinabi yun sa Senado. Di ho ba, mga kababayan? Eto, nung panahon nila, same ng sitwasyon, no? Pero magkaibang kaso. Pinakawalan ba nila pansamantala? Hindi naman din Tama lang ho yung nangyayari ngayon, mga boss chief amo, sir. Ano po? Kasi ano po ang gagawin ng mga kapwa natin? Ang gagawin nila, since matanda na ako, no, iisipin ng mga yan kapag ikukulong na ako, matanda na yan wag nang ikulong, pagbigyan na lang. So maglalakas loob ho na gumawa ng mali. Maglalakas loob po na, sasabihin naman nila, lolo na ako. No? Nakakaawa na ako sa loob ng kulungan. Pagbibigyan nila ako. So gagawa at gagawa at gagawa, mga bossing. Binibigyan ng lakas ng loob. Kaya yung kay dating Pangulong Duterte, kahit nasabihin mo 80 na yan, kailangan pa din pong panagutan, mga bossing. Hindi po yung basta nila, matanda na Di ba, Mabel Quinjo at Libra Cereza Force at Jess Diaz at Lisa Gon? Kailangan panagutin pa din po niya o panagutan niya pa din po yung mga di umano na nagawa niya, mga bossing, nung panahon na siya ay nanunungkulan. Lumakas yung loob ng mga pulis. Ano sabi niya? Ako bahala sa inyo. Di ba? Ako ang bahala sa inyo. Yung mga pulis, ayun. Ano lang po ng aresto lang ng aresto. Sasabihin, nanlaban, sasabihin kung ano-ano. Di po ba, mga kababayan?
Tapos nag-iiyakan, bakit si dating Pangulong Duterte, nando pa di sa loob? Kawawa naman si Tatay Digong. 80 anyos na, hindi na nag-e-enjoy sa buhay. Alam nyo, mga DDS, mas masarap pa ang buhay ng dating Pangulong Duterte. Di ba? Mas masarap pa ang buhay ng dating Pangulong Duterte kaysa sa inyong mga DDS. Siya doon sa ICC, ano ho meron, mga boss? Naka-aircon. Di ba? Pwedeng magtikol, sabi ni Chi. Oy, Chi, ano na naman? Bigla mong sinisingit, bigla mong pinapasok yung mga ganyang comment kaya naisisingit ko sa ano natin Di ba? Naka-aircon, may TV, naka-computer. Ano pa ho, mga kababayan? Mas masarap ang buhay ni dating Pangulong Duterte. Kung nandiyan sa Pilipinas yan, kung nakakalaya ho, naku po, malamang gamit na gamit ng mga PDP yan. Malamang gamit na gamit yan at hinahatak kayag-kayag yung si dating Pangulong Duterte. Sa mga rally pa din nila. Di ba? Pagod na pagod pa din yan. At least doon, katuga, sabi ni Boss Mike, kain, tulog, gala. Ay, wala palang gala kasi nasa loob lang siya ng kulungan. Di po ba? Mas masarap yung buhay, mas masarap yung pagkain. Kayo dyan, iniiyak nyo si dating Pangulong Duterte, gusto nyo iuwi. 20 pesos na bigas, iniiyak ninyo. Diba? Kaya para sa akin mas okay sa akin na si dating Pangulong Duterte ay nandoon na lang po sa ICC. Mas totoong nakakapahinga bilang isang thunders o bilang isang matanda ho, mga kababayan. Di ba? Yun yung buhay ng matatanda talaga Kain, tulog, magsulsi, mag-cross stitch, Yan ang dala nyo, padala nyo si dating Pangulong Duterte ng cross stitch para sa ganon yung kanyang panunungkul, yung kanyang pag-i-stay doon sa ICC hindi boring. Di po ba? Kung iuwi mo ng Pilipinas yan at isasama mo pa din, hatakin lang nila Robin Padilla yan. Lalo na po mga bossing, 2028 ang susunod na eleksyon. Kapag ka po kasama ang presidential, yung 3 taon, hindi po yan. Hindi po enough yan. Kaya nga po yung Amy, Amy at Sara, mga kababayan, ngayon pa lang nag-uumpisa na Kung saan-saan na po palibot-libot Wala silang pakialam. Ito ang magja-judge sa akin. Ito ang judge ko. Si Amy. Wala kaming pakialam sa mamamayang Pilipino kung gusto nyong isulong yung impeachment. Basta siya ang judge ko. At kasama ko siya. Isipin nyo na kung bias siya o bias siya. Magiging bias naman po talaga. Diba? Sabi ni Chi, maayos na panga ni Digong. Ngayon, hindi niya laging hawak. Baka, baka kompleto fentanyl doon. Baka madaming supply. Kaya hindi sumasakit. Hindi Pero sa totoo lang merong ilang buwan na. 3 buwan na, 3 buwan at 6 na araw na yata mga kababayan. Na wala tayong naririnig sa dating Pangulong Duterte kung ano man ang update. Tahimik ang ating bayan. Hindi kagaya nung nakakalaya si dating Pangulong Duterte, mga bossing, anak ng tinapa. Araw-araw may mautog. Araw-araw mga kababayan, tayo ng entablado dito. Pag hindi pinayagan, manggugulo. Pag hindi pinayagan, sasabihan ng adik yung mga mayor. Sasabihan na sumusuporta sa bangag yung mga mayor. Di po ba? At least ngayon, kahit papaano, konti na lang po ang mga nanggugulo sa bayan natin Pilipinas. Wala na po yung promotor. Ayun, tahimik na po. Tingnan nyo nangyari doon sa labas ng ICC. Simula nung dinala si dating Pangulong Duterte doon naman po doon naman po medyo magulo. Paano? Araw-araw nasa labas yung mga DDS. Ang akala ho yata nila, maiuuwi nila sa ganong kapamaraanan ang dating Pangulo. Ang hindi nila alam, nabubwisit na sa kanila doon.
Di po ba? Merong mga nagkakaraoke, meron pong mga lugar do'n na tinitirikan po ng mga ano, kumbaga nakatira do'n. Biruin mo anong oras lalagpas ng 6:00, 7:00, 8:00. Sa ibang bansa ho hindi uubra yung gano'n. 10:00 ang pinaka, late para magkaraoke ka.